Okay, good afternoon, good evening, and good morning saan man tayo sulok ng mundo. So, ang pupuntuhan ko ngayon ay continuation ito sa bubuo natin ng guerrilla. Although itong samahan natin na ito ay existing na ito mula noong 2020. But kinakailangan ipaliwanag rin sa taong bayan. Ulitin ko sa mga hindi pa nakarinig, ito ay vanguard of democracy. So may mga area commander tayo, nabanggit ko na sa mga ibang taong to. Sa mga nabanggit ko na yung mga area commander natin ng Northern Luzon, Southern Luzon, mga area regional commander, nabanggit ko na ang Visayas area at saka Mindanao. So may mga doon niyo tawagan. Doon niyo tawagan bago sa akin. Now, kung hindi niyo natatawagan, itawag niyo sa akin, din ako ang magpaparating sa kanila. So ang vanguard of democracy is nag-existo, but ang approval nitong ating sa Security Exchange Commission last magwa 1 year na, last 2023 October o August yata, October. So ito yon. Tapos dumating ang pandemic, yan nabuo nabuo na namin. Ako ang nagsimula at naghanap ako ng mga kasama ko. Then nasundan pa ng problema sa PGMC, nasundan sa PGMC. So lalong lumakas ang aming samahan, kaya ang pagkaintindi ng ibang MUP, ang samahan na nabuo namin ay para lang sa MUP. Ito ay pangkalatang Pilipino. Kasi the real objective ko talaga dito ay magkaroon ng organization sa buong Pilipinas na para ito ay mag-regulate sa problema ng bansa, or ito yung tinatawag na alert ng gobyerno pag kinakailangan. Kasi saan man sulok ng ating bayan, ng ating bansa, mayroon tayo, tao. Parang katulad rin yan ng municipal, parang katulad rin yan ng ating gobyerno. Pero ang gobyerno kasi, more on focus sila sa economic development. Parang lumalabas nga dyan, secondary ang kanilang security, nasa economic sila. Ito naman sa atin ay service saan man sulok ng Pilipinas. Pag sinabing service sa lahat, problema man o hindi problema. Kung kinakailangan ng manpower, nandito ang vanguard of democracy. Pero para sa kalaman lahat nito ay ang original nitong pangalan, Defenders of Democracy. Pero nung inapurbahan ng Security Exchange Commission, pinalitan nila ng vanguard of democracy. So sa ngayon, dumating nga pala ang panahon ng election. Si Colonel Samonte nag-volunteer siya sa kay Pangulong Bongbong Marcos na kausapin ang grupo namin, at kung saan ay wala naman nag-upos sa grupo namin na huwag tayo mag-suporta kay Bongbong Marcos. Bagkos biglang dumami nung sinabing suporta si Marcos. Biruin mo, sa ilang buwan lang umabot kami ng 6 million based do sa report ng mga area commander ko. Ang pinakamarami dito nakapag-report si Colonel Papa, yung Northern Luzon Command. So yun siya yung pinakamarami. Ang Mindanao naman ay hindi nga nakapag-submit ng figures o ng mga pangalan. Ito nga yung kay Colonel Papa. Nasaan ba yun? Ito, kapalo. Yan. Pangalan lang ito ng Luzon. Kasi dati siya ang may hawak sa buong Luzon. Ito yung
mga pangalan. Pero ngayon, dahil para mahati ang responsibility, hinati ko ng Northern Luzon at saka Southern Luzon. Sa Southern Luzon, si Colonel Satparam ang namumuno doon. Sa Mindanao naman, kahit hindi sila nakapagbigay, pero nagbigay assurance, anytime, kailangan ng tao, makapag-mobilize siya kaagad. So yun ang assurance sa akin ng Mindanao. Ang Bisaya naman, medyo ACDC sila. May malakas, mayroon hindi. Pero ang Region 8, talagang fix yan na nakaready lagi yung Region 8. Si Police Major, ito yung attorney sabi ko, Police Major Butis. So siya yung may temporary hawak ng buong Bisaya. Sa Mindanao naman, si Colonel Sidinho. So, balik tayo. Kaya ako sinasabi, binibigyan ng pasisto. Dahil nga doon sa pinag-usapan namin ni Commander Dado, yung Commander Dado, yung Baron 83 PMA, ay pinag-usapan namin, nag-tandem kami sa isang vlog na pinag-usapan namin ang makinarya, paano mag-organize. So, ito, medyo dumami na ang mga kasama natin na talagang bukal sa kalooban lang tumulong. Salamat, Colonel Papa, ang aking senior na kasama ko dati sa Special Forces doon na kami mga enlisted personnel, siya, ako civilian pa noon at that time. So, ipatuloy ko, lumakas, dumami. Mayroon pang dumating, mayroon pang galing ng Aklan. Nagbiyahe lang dito, pamuntang Manila para kausapin lang ako. Kasi marami siyang binigay na information. Doon pala sa Aklan, hindi ko na babanggitin yung bayan, basta bayan. Matagal nang ang tunnel sinimulan doon, panahon pa ni FBR. Hanggang ngayon hindi pa natatapos. May tunnel doon na puro Chinese ang workers. Kung mayroong mga Filipinong workers na kaiwalay, hindi sila pwede magsama at Chinese. At saka confidential sila doon makalapit doon sa mga Chinese worker. Yun ang hindi natin nakukuha. So, gaano katagal yun? So, gaano kalalim na ang tunnel nila? Yun yung tanong. Yun yung palaisipan na pumunta sa akin. So, nagbigay sa akin ngayon lang na pinadala sa akin ng Northern Luzon Command Commander. Yung Cavite, yung pinag-usapan natin na ang workers, mayroong workers Filipino, may workers Chinese. Yung workers Chinese, 30,000. 30,000 ang workers doon sa Cavite Island, na mga pogo. So, ang sabi nga doon sa report na yon, ang age noon 20 to 40. So, pang sundalo talagang edad niya. So, pag natapos na yung kino-construct doon, aabot na Chinese people doon ng 50,000. Nako, 50,000 doon lang sa island. Tingnan niya, 50,000. And our armed forces is only 140 o 150,000. So, ibig sabihin, 100 na lang ang walang katapat. Pero sa Cavite Island lang yun. Paano na yung sinasabi ko doon sa Aklan? Paano na yung sinasabi sa Bicol? Paano na yung sinasabi sa Northern Luzon? Sa Bisaya? Baka, yun na nga, umaabot na nga tayo ng sila ng milyon, hindi na 1 million, millions. Umaabot na sila dito. Ang edad pang sundalo. Tingnan nyo ang sitwasyon ng bansa natin. So, hindi tayo pwede magpa-easy-easy na. Naghihintay na lang sila ng tamang timing. Ang problema natin sa bansa, yung makapili. Mayroon na talaga makapili. Biruin mo, hindi naman makakapasok ang Chinese kung hindi pinahintulutan ng mga local government. Kung hindi man ang national president, ang presidente, ang nag-go signal, yung mga local government, silang nag-approve. Anong objective nila? It's either the two. Kasabwat na sila sa Chinese or pera lang talaga ang ina-after nila. Now, kung after sila sa Chinese, kasi may agreement na yan lumusob yung mga Chinese, naggera na.
Itong mga tao na ito, hindi sila kasama sa papatayin. Bagko sila na yung gobyerno na in-establish ng Chinese. Ha? Kaya nga sabi ko dalawa, ulitin ko. Yung isa, pera lang habol. So kung pera lang habol, walang agreement yan between Chinese and the local government. Pera lang inamol talaga. Yung isa, pera at agreement. Yun yung delikado. Yun ay makapili. So, ibig sabihin, kakampi ng Chinese yun. Sa Banbantar lang. Kung totoo talaga si Mayor Go, lahat ng kanyang tao, kakampi niya na lahat yun. Kung ang tao ni Mayor Go nasa 1,000, siguro mga 100 lang ang hindi niya magiging tao doon. Yung talaga makabayani. Pero yung 900, makapili na yun. So, you think twice talaga tayo lagi. Mag-isip lagi tayo. Kung hindi man ngayon, sa panahon ng administrasyon ng Marcos, darating tayo dyan. Kasi ano ang purpose nila na paikutan tayo ng mga Chinese? Dahil sa business, dahil sa pera? Parang hindi. Kasi kung ang purpose lang nila dito, business, bakit kailangan pa nila magdala ng Chinese people? Or, magdala sa Chinese people, kumuha rin sila sa Pilipino kasi ang Pilipino, naghahanap talaga ng trabaho. Isa pang question, may Chinese na dala nila, hindi makalapit ang workers Pilipino. May boundary sila. Kasi hindi nila alam, Chinese pala training ang ginagawa nila. Ito, trabahante lang talaga Pilipino. Yun yung analysis ko. Sabi nga ni Commander Dado, na tinuturo niya, paanong gagawin natin. Tapos, magalit pa kayo, sinisi nyo, mag-destabilize ng gobyerno. Mag-destabilize nga yan kung talagang palpak ang gobyerno. Pero main objective namin ay para sa guerrilla forces. Yung aming Vanguard of Democracy, okay, I'm the founder and president of Vanguard of Democracy. Kung ano yung structure, ano yung ginagawa natin, walang pagbabago, di ba? Sa pinaparating namin ngayon, walang pagbabago. Ang binago lang doon, yung pangalan. Kasi, from Vanguard of Democracy, magtitwist ngayon for Filipino Guerrilla Forces. Yun lang yun, ang pangalan lang binago. Pero yung structure, objective, hindi nagbago. Yun rin ang dissemination ko noon pa. Kasi nga, ang Vanguard of Democracy is anti-corruption and anti-communism. Ibig sabihin, damihan natin ang grupo natin, parang komunista, wala nang lulugaran. Ang corruption ganun rin. Kasi bawat corner, may mga mata na tayo. So yun ang very, very main objective natin. Yan yung mga nasa isip ko, Pilipino, magmahal sa iyong sariling bayan. Ilan bang Pilipino ang nag-iisip para sa kabutihan ng bayan? Alam ko marami tayo. Pero hindi natin na ilalabas. Pero dapat magkaisa tayo, ilabas natin para makaramdam ang kapwa natin Pilipino na marami pala tayo na gustong pong protekta sa ating bayan. Hindi lang yung mga politician na kawatan. Kasi yung grupo nga natin, anti-corruption eh. So ganun. Marami nang lumilitaw, marami nang tumatawag sa amin na makabayan talaga. Yung sinasabi ko sa Aklan, nagpumunta lang dito para mag-share na information. Ngayon, dahil mayroon siyang anak dito, nagkaasawa dito, nagkapamilya, nag-volunteer siya. Sabi ko, tumawag ka kay Major Sabiron. Mahirap naman sa akin, puro akin. Tawagan mo si Major Sabiron at pag tinanong mo ang Antipolo, wala pa, kunin mo na ang Antipolo. Bahala na si Major Sabiron, utusan niya yung Rizal Commander.
And Reserve Commander, utusan ka. Pero implied na yun eh. Kasi tapos na sa akin. Pinadala kita doon kay Major Sabiron para kayo na mag-usap, huwag na i-direct sa akin. Kasi hindi, malayo na sa akin, hindi bilyon. Dapat ang kausap ko lang dito hanggang provincial, regional level. Regional level lang kausap ko lang dito. Hindi na pwedeng bumaba ako. Pero pag mga emergency cases situation, bumaba ako sa organization at saka sa explanation o mag-entertain ng problema. But it is necessary doon kayo sa direct commander nyo mag-report. Pero ngayon dahil nasa situation pa tayo na facing of organization, hindi pa gano'ng established, pwedeng gano'n. Pero hindi naman dapat lagi gano'n kasi kita mo, pagising ko, andito kaagad ako, cellphone na hawak ko. Hanggang ngayon, hindi pa ako nakabitaw ng cellphone. Anong oras ako nagising? 6:30. Natulog ako, alas 2:30 ng madaling araw. Alas 6:30 ako nagising. Hanggang ngayon, hawak ko pa rin ang cellphone, kasasagot. Kaya please, maawa naman kayo. Mayroon na ako ibinigay na cellphone. Mayroon na ako ibinigay cellphone. Pag hindi ka lang in-entertain, saka lang kayo tatawag sa akin. Ganon. So, yung sinasabi ko na talagang nagkukuha yung lalaki, nagtitrain sa kalalakihan ngayon dito sa isang subdivision. Dahil medyo malaki-laki daw yung lote niya, magtitrain siya paano ang survivability, magsusurvive regarding sa mga pagkain. At ang kanyang misis naman, ang nag-iipon ng mga kapwa misis, kung paano yung sa nursery o pag-care sa mga bato, ano pa man, kasi nurse yung kanyang asawa. Siya naman ay formerly military. So marami siyang idea. So sana ganun ang maraming Pilipino. Ganun sana ang maraming Pilipino. Okay? Sa Taytay City, mayroon ako mga projected na mga organization dyan. Gagawin ko yung isang buong commander area. Kaya nga lang, hindi pa papanahon kasi magulo pa, may kanya-kanya pa silang mga agenda. Pero mawawala yung agenda nila once na nakaramdam na sila ng mga missile ng bagsakan na sayang, sana pinasimulan natin ni Ken Mitran para alam natin ang gagawin natin sa grupo natin. So, di ba? Huli na. Alangan lang, pupunta pa ako ng Taytay City para mag-usap-usap. Hindi na. Kasi nakafocus na ako sa area sa buong Pilipinas. Yun ay tututukan ko. Anyway, meron naman silang tatakbuhan. Meron naman tayong Reserve Commander, retired Lieutenant. Meron naman retired Major sa Region 4A. So, ganun. Alert tayo kasi napaligiran na tayo. Million of Chinese people dito sa atin. Naghahantay na lang ng timing. Maaari ang baril nila nandito na sa loob rin. Biri mo, gobyerno ng Pilipinas hindi makapasok sa kanilang compound. Mali ang batas eh. Although alam ko na sa batas yan. Ang problema nga lang, nung kumuha ng permit sa local government, walang specific na ito bibigyan ko ng permit ganon. But anytime pwede ko namin kayong inspeksyonin. Ano yan? Wala. Adi, yung panahon nga ng pandemic, hindi nga pasok yung pulis at saka yung mga health workers. Ano yun? So talagang ginagago na lang ang gobyerno natin. Dahil nga sa maraming kawatan, gano'n ang nangyayari sa atin. Maraming kawatan. So much for that, Yun lang yung gusto ko iparating sa inyo, na marami na nag-iisip. Kasi, mangyari yan. Kasi, ano ang objective nila na mag-business sila, may kasamang Chinese. Sige nga, mag-isip kayo. Ang dami Pilipino walang trabaho eh. Pangalawa, hindi tayo makapasok sa kanila. Tingnan nyo. So, andito kami ni Commander Dado na mag-aalalay sa inyong lahat.
nagkaisa kami, nagkausap kami, napag-usapan lang namin ito noong April 9 sa libingin ng bayani. Pumasok sa isip namin na maaaring magkagera, dapat mag-initiate na tayo. Ito na yun. Yung Vanguard of Democracy, volunteerism ito Sa Vanguard of Democracy, it's also volunteerism. Now, you are a member of volunteerism. You are a member of Vanguard of Democracy. And those members of Vanguard of Democracy, if you want to be trained as a guerrilla, pwede kang sumali. Now, kung ayaw mo, wala kami pakialam kung ayaw nyo. Pero, pag nagkagulo na at kailangan namin ng pwersa at ayaw mo, may kalalagyan ka. Tandaan nyo, pag ang gera at ang ating gobyerno, pinatawag ka ng gobyerno. For example, guerrilla ka, pinatawag ka, wala kami magagawa. Kasi talagang ang masusunod yung armed forces o yung gobyerno. Kasi pag hindi ka sumunod doon at nahuli ka, firing squad ka, kamatayan rin ang parusa sa iyo. Kaya hindi rin namin pwedeng i-hold ang member namin. Because we are only supporting the armed forces. And kung tinawag sila, gagamitin sila kasi ang guerrilla, ulitin ko, dito lang tayo sa ating lugar, barangay, sa sityo, kung saan tayo nakatira. Yun ang guerrilla forces. Yung mga sundalo at mga reservists, kung ikaw ay taga-Antipolo, may problema sa Palawan, doon kayo dadalhin sa Palawan, iwanan niyo yung pamilya niyo. Now, buong lalaki na dala, sino magpuprotekta sa mga babae na naiwan yung pamilya? Kaming mga guerrilla. Kami ang magpuprotekta sa kanila. Yung guerrilla forces. Dahil yung reservist, naipadala na Pero ang guerrilla, never nilang i-direct 2%. Hindi. You defend your area. Yun yung aming mission. And that is also alam ng armed forces kung anong tinatawag na guerrilla. And this is the job of the special forces. Sabi nga, yung sa Ukraine, the US Special Forces train the Ukraine people. Kami, sila kasi train, approved by the Congress na ganito gawin. Approve. Lahat ng Ukrainian, maging sundalo. Dito, hindi pwede. Kasi sila kukunti lang. Mayaman na bansa, kukunti ang tao. Kaya talaga force sila. Tayo, pobreng bansa, napakaraming tao. So hindi pwede lahat ipatawag ng gobyerno ang lahat ng Pilipino. Kasi wala nga budget. Walang pera. Yung 1 million baka hindi na nga kaya i-sustain ng gobyerno So tayo mga guerrilla forces, magkanya-kanya na tayo. Magsarili tayo mag-defense sa lugar natin para pag na-wipe out ang armed forces sa Palawan, sa West Philippine Sea, nakuha na lahat sila. Hindi naman sila basta-basta maka-occupy na mga area ng mga provinces kasi nandyan tayo. Guerrilla natin, nakadapa tayo. Ang hawak lang natin puro bulo. Kasi wala nga tayong baril, bulo. Nakadapa tayo, padaan yung Chinese. Pagdaan ng Chinese, sabay tayo, magtatagain. Pag nakuha baril, may baril na tayo. Ganon ang guerrilla na trabaho. Hindi yung baril kagad ang naisip mo. Wala nga baril ibigay ang Pilipino, ang Philippine government. Wala nga maibigay na pera. Baril pa. Hindi ganon. Kasi ang mga tanong niyo, paano ang sweldo? Paano ang baril? Huwag nyo na isipin ang sweldo kasi hindi nyo na magagamit yung sweldo. Tandaan nyo. Hindi nyo yung magagamit kasi wala nga kayong bibilin Anong mabibili ng pera nyo? Wala. Walang paninday. Wala nagtitinda. So mga gulay na lang ang ating pagkain. Swerte natin kung makatanim tayo ng mga pira-pirasong palay para makakain tayo ng bigas, mais. Ganon ang gera. Hindi nyo man narinig yung kwento ng mga lolo nyo? At nagbabasa at sa sini? Di ba? Yun.
So, yun yung pinapaliwanag ko na huwag na kayong mag-antay anong ibigay ng gobyerno. Hindi kaya tayong bigyan ng gobyerno. Mamamatay na lang tayo na hindi kaya protektahan tayo ng gobyerno. Kaya kami nandito ni Captain Dado na kumikilos, tumutulong kung anong mangyayari. Kasi kung hindi namin dinidiscuss ngayon, halimbawa, hindi namin dinidiscuss ngayon, mga ilang beses pa lang kami nag-discuss. Ilang milyong Pilipino pa lang nakarinig sa amin. Sabihin natin 1 million pa lang nakarinig sa amin. 115 million tayo. So, yung 114 million, hindi alam ang gagawin nun. O sabihin natin may alam nun. Pero yung 100 million, talagang tanga sila. Ano nang gagawin natin? Magkamatay na lang tayo. Paano gagawin natin? Wala nga kayong alam sa gera eh. Kaya nandito kami, ni Commander Dado nagsasalita sa harapan ninyo, ipinapaliwanag namin kung ano ang mangyayari kung sakaling magliparan ng mga missile. Tandaan nyo, pag nagliparan ng missile, umalis na kayo sa tabi ng mga military camp, umalis na kayo sa mga economic zone. Buong Manila yan, sigurado, bagsak yan. Cebu, Davao, yung mga developed area, yun ang unang titirahin nila. Kasi maraming population doon. Maraming mamatay na Pilipino. Pag maraming mamatay na Pilipino, kukunti na lang kalaban natin. Yun ang objective nila. Pati yung makapili doon, madadamay rin kasi missile yun eh. Pero pag on the ground, swerte nila kasi kasama na sila sa Chinese forces. Ando na sila. Andun yung lugar ni Colonel Mitran. Doon yun, yung pinaka-founder. Yun ang unahin natin. Kasi pag na-paralyze yan, at hindi siya naka-establish ng mga chain of command, bagsak rin yan. Ganon yun, mga kababayan ko. Sige, so much for that. Maiksing lecture ko lang yan. Marami pa sana akong gagawin. Kaya marami pa rin akong gagawin at marami pa rin sasagutin ako. Maraming salamat sa mga nakakaunawa. Yung hindi nakakaunawa, wag na kayong makinig. Yung mga pilosopo, bahala na kayo sa buhay nyo. Kaming mga marunong umintindi sa problema ng ating pamilya at sa kabayan, makinig kayo sa mga sinasabi namin. Salamat.